Mga kapatid, itong ebanghelyo na ito na galing sa ebanghelyo ni San Lucas, isa sa mga, sabihin natin, nahihirapan ako sa Tagalog na ito eh. Hindi ko kayang banggitin. Nakakapagpagaba. Tingnan nyo na. Nakakapagpagababag. Hindi ko magawa eh. O, sige po. Kasi hindi tayo sanay na naririnig si Jesucristo na nagsasalita tungkol sa pagkakahati, tungkol sa apoy. Ang alam natin na si Jesucristo ay maamo. Come to me, all of you who are tired and overburdened, and I will give you rest. Di ba? Ngayon, Jesus Christ is making a point na kung saan napakahirap intindihin. At ang sinabi niya, I have come to cast fire on earth. Punta ako, dumating ako para magdala ng apoy. And how I wish it is burning, na yun ay nagliliyab na. Mga kapatid, napakalayo ito sa isang gentle na si Jesus. Napakalayo. Pero mga kapatid, yung mabuting balita ay nasuportahan ng nangyari doon sa unang balita, sa unang pagbasa na ating napakinggan. Kung pagkakahati, pagsasabi ng katotohanan, ang sinasabi ni Jesucristo, yung istorya ni Jeremias ang magpapatotoo kung ano ba talagang ibig sabihin noon. At least 4 na bagay. Una, yung apoy na sinasabi ni Jesucristo ay yung katotohanan na gustong ibigay ng Diyos sa sangkatauhan. At ang katotohanan na iyon ay siguradong-sigurado magbibigay ng pagkakahati. Siyempre, kung ano ang pinili mo, doon ka panig. Hindi pwedeng pag pumanig ka sa pula, mapipili mo rin ang puti. Hindi rin yun pwede. Isang pagpili at ang pagpili ay ang pagpili na dapat doon sa katotohanan ng Diyos. Mga kapatid, ang katotohanan ay laging hindi komportable. It is inconvenient. At kinakailangan ng isang matapang na pagpili. Bakit? Pag pumili ka ng isa, tatalikuran mo yung isa. Hindi pwedeng namamangka ka sa 2 ilog. Iisa lang ang bangka mo at imposibleng nasa 2 ilog ka. Si Jeremias ay isang perpektong ehemplo na kung saan ang isang tao pumanig doon sa katotohanan ng Diyos at dahil doon siya ay naging tanda ng kontradiksyon. Ano ang nangyari? Nung sinabi niya ang katotohanan doon sa Haring Sedekaya, ito yung inutos daw ng Diyos pinaraan kay Jeremias. Sabihin mo sa Haring Sedekaya na isuko ang kanyang hukbo doon sa hukbo ng Babylonia. Dahil kung hindi, mawawasak ang bayang Israel. Sabi ni Sedekaya, hindi pwede yan. Hindi pwedeng sumuko. Hindi siya nakinig doon sa katotohanan ni Jeremias. At anong nangyari? Kalaunan, yon ang naging sanhi ng pagkawasak ng bayang Israel. Tignan nyo, sinabi ni Jeremias ang katotohanan, pero iba ang pinili ng hari at nagkaroon ng epekto at konsekwensya. At ang konsekwensya, kawasak. Mga kapatid, it is uncomfortable when we follow the truth of God. And to follow Jesus Christ is to set yourself apart. At ito ay karaniwan na magdadala sa iyo sa misunderstanding. People will not understand you. Or, yung mga tao, itatakwil ka.
ayaw nang sumama sa inyo, ayaw na makipisan sa inyo. Bakit? Hindi nila kayang maarok o maintindihan. Pangalawa, ang tawag sa pagsunod ni Jesucristo, kay Jesucristo, takes priorities over all loyalties. Kanino ka loyal? Pero kung gusto mong sundan si Jesucristo, iiwan mo yan. Iiwan mo yan. Bakit? Mas mahalaga at mas matimbang ang pagsunod kay Jesus. Example, araw ng linggo, dumating ang iyong apo. Ano ang karaniwan na dahilan ng mga nag-a-apostolate dito? Alam niyo yung nag-a-apostolate? Yung mga lola na mas pinili ang apo kaysa pumunta ng simbahan. Nag-a-apostolate. Father ang cute ng apo ko Walang magbabantay kasi sa apo ko. Next week na lang ako magsisimba. Ang pagsunod kay Jesucristo takes priority over all loyalty. Kaya nga, mas pinili ni Jeremias na sundin ang Panginoon sa pagbibigay ng pahayag sa hari. Kaya si Hodang kung anong mangyayari sa kanya, nung sinabi niya yung katotohanan na yun, alam niyo kung anong ginawa ng hari kay Jeremias? Ipinatapon sa balon para siya ay mamatay doon. Pero para sa kanya, mas loyal siya hindi sa hari. Mas loyal siya sa hari ng mga hari. At yun ay ang Diyos. Pangatlo, itong apoy na ito ay nagpapahayag o nagpapakita kung sino talaga ang tunay mong pamilya. Ito, medyo importante ito kasi sa Ebanghelyo, napakinggan natin yung pagkakawatak-watak at pag-aaway-away ng mga magpapamilya. Alam mo, nung yung paglalakbay ni Jeremias, he has won a true friend or a true family. Bakit? Ano nangyari doon? Nung itinapon sa balon si Jeremias, merong isang lingkod o alipin ng hari na Cushite. Itong Cushite na ito ay lipi na kaaway ng bayan pero siya ay alipin ng hari. Dahil sinusuportahan niya ang katotohanan na sinasabi ni Jeremias, mga kapatid, etong lingkod na ito ang nagmakaawa sa hari kung pwede niyang hugutin at iahon si Jeremias doon sa balon para hindi siya mamatay. Alam niyo, hindi niya kadugo ito Magkaibang lipi sila pero parehas sila ng katotohanan. At dahil parehas sila ng katotohanan, yun yung tao na tunay na nagbigay ng pag-aalaga, pagliligtas para kay Jeremias. Mga kapatid, when we follow our Lord Jesus Christ, even a complete stranger will be a true family para sa ating lahat. Bakit? We are serving the same truth. We are serving the same God. Amen? Ito pang-apat, medyo maanghang ang pang-apat. Meron tayong tinatawag na deep-seated desire para malike at matanggap. Di ba? Pag nagpo-post kayo sa Facebook, ano yung gusto nyo mangyari? Makita ng mga tao yung pinopost nyo. At hindi lang makita, kinakailangan maraming likes. Di ba? Kapag nag-post ka ng magagandang picture, tapos tatatlo lang ang nag-likes, di ba parang, ano yun? Hindi ba ako gusto ng tao? Napapatanong kang ganyan. Mga kapatid, huwag kayong mag-alala. It is somehow a natural human instinct para ikaw ay matanggap. Ang problema dito, kapag sumobra,
Gusto nating ma-please ang mga taong nakapaligid sa atin. Gusto nating ma-please natin ang ating mga kaibigan, ang lahat ng mga tao. Nagiging masama yun kapag yun ang iyong naging primary motivation. Nagiging masama kung yun ang nagiging motivasyon mo sa iyong buhay. When we choose to please people over pleasing God, we are in a very real sense giving away our life piece by piece. Parang hindi ka namumuhay sa sarili mong buhay. Bakit? Ang pagsasalita mo, kinakailangan kaparehas ng kanilang pagsasalita. Yung pag-iisip mo, dapat hulma sa pag-iisip nila. Yung iyong paggalaw, kinakailangan parehas sa paggalaw nila. Dahil kung hindi, ay naku po, baka itakwil ka nila, baka ayawan ka nila, baka hindi ka nila ibiganin. Kaya anong nangyayari doon sa mga taong pleaser? Yan yung mga taong laging pagod. Tingnan niyo po, tingnan natin ang ating sarili. Kapag pleaser ka, kinakailangan laging lalabas ka ng iyong bahay na maayos. Wala namang masama. Walang masama kung ikaw ay maganda o gusto mong maayos. Pero ang problema, laging ganoon. Kinakailangan branded ang damit. Dahil pag nalaman nilang divisoria ang aking damit, ako po, pagtatawanan ako. Dapat ang aking bag, di ba? Dapat LB. Dapat ang aking sapatos, dapat mamahalin. Dapat ang aking relos ay mamahalin. Dahil kung hindi, baka hindi ako pasok doon sa kanilang criteria. Mga kapatid, ano ang unang epekto noon when you are a pleaser? You are losing your authenticity. Nawawala yung pagiging totoo mo. And in doing so, nawawala ang iyong identity bilang anak ng Diyos na kung saan ibinigay sa iyo ang kanyang larawan at wangis. We trade our freedom from being like them than being like Christ. And we are becoming like a prisoner to their expectation. Nakakalungkot yun. Laging kung ano ang masasabi ng ibang tao. Pangalawa, we compromise our integrity. Tignan nyo, may mga panahon na kinakailangan mo magsalita ng katotohanan. Hindi ka makapagsalita ng katotohanan. Bakit? Ay naku, baka masaktan eh. Baka magalit eh. Baka ayawan nila yung sasabihin ko. You are compromising something. And sometimes, hindi lang sa pagsasalita. Kahit sa paggawa, ay hindi ko na lang gagawin. Baka magalit sila sa akin. Diba? Are you seeing yourself living a life like that? Mga kapatid, sabi ni Father Reggie Malikdem, when you are pleasing everybody, you are actually pleasing no one. And you are losing God at the end. Kalungkot yun. My dear brothers and sisters, we cannot truly please everybody. Hindi mo kayang sabihin sa lahat ng tao, mahalin niyo ako. I-like niyo ako. I-approve niyo kung ano ang ginagawa ko. Lalong-lalo na kapag sinusunod mo at sinusundan mo si Kristo. Yun yung sakripisyo na kinakailangan mong ihain sa lamesa. That is the card that you have to lay on the table. But at the end, my dear brothers and sisters, it is the fire that will save you. It is the fire that will purify you. It is the fire
that will bring you to heaven. Amen?